Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay promise ko po na ipapakita ko po sa inyo ngayong araw na ito yung ginagawa ko pong table. Ito po ay patungan po ng lampshade at patungan po ng telepono. Ito po ay nire-restore ko po mula po sa ganito ang hitsura po niya. So dahil sa meron na po itong kalumaan, bumigay na po ang unang ply ng plywood na ito mga boss. Dahil ito po ay hindi po siya solid na kahoy. Plywood po siya. So pagagandahin po natin ito, nagsisimula po tayo sa pagbabaklas sa mga ply na kung saan bumigay na po, ayan po. At sana po panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po niyo kung gaano po ito kapangit nung simula hanggang sa gumanda po ito nung ating tapusin. Ang pangalawang step po na ginawa po natin dito pagkatapos po nating baklasin yung mga unang ply na kung saan bumigay ay nililiha po natin. At ang pangatlo ay pinifill up po natin ito ng body filler. Dito una po nating manisilya mga boss yung dugtungan po ng plywood at yung sa mga gilid po ng edging. Sa mga gilid-gilid. Saka po natin ito minisilyahan ng buo. Kailangan po nating masilyahan ng buo ng body filler itong ibabaw na ito mga boss. Dahil sa mga malalalim po nung ito'y binaklas. May mga malalalim po so hindi po pantay. At kung hindi pantay, kapag ito ay ating lagyan na ng haspi, so hindi po mabuo natin ang hitsura po ng haspi po ng kahoy. So dapat masilihan natin para pantay po siya lahat mga boss. Siya nga pala mga boss, hindi lang po yung top ang tinanggal po natin. Pati yung mga gilid-gilid nito mga boss, paikot. Tinanggal po natin dahil talagang mahina na po siya. Bumigay na po. At ayan na nga po yung ating tinanggal. So ang dami po niya. Dahil nga sa ito po lahat, halos po dito sa labas, ay tinanggal po natin ito lahat. At ang pang-apat na steps po mga boss na ginawa po natin dito, ay kailangan na po natin itong lihain. Pero bago po natin ito niliha mga boss, binasa ko po muna ito ang surface ng lacquer thinner nang sa ganon mas madali po siyang lihain. Yan po ang totoo mga boss na kapag binabasa po natin ang lacquer thinner at kapag matuyo na po siya saka po natin lihain, talagang maganda ang pagliha at hindi po ganong dumidikit sa liha yung ating body filler. Panglimang steps po mga boss mula nung ating niliha ito at nilinis, ito po ay in-apply na po natin yung ating pinakapundo. At ang gamit ko pong pangpundo dito mga boss ay epoxy primer. At ang ginawa ko po dito sa epoxy primer mga boss na gray ay 2 patong ko po ito ginawa. Mas maganda kung 2 patong natin gawin ang ating primer bago po natin ito kulayan. At ang gamit ko pong epoxy primer dito mga boss ay Glizer Galva Plus epoxy primer na kulay gray. At ang pang-anim na steps po mga boss, ito na po. Kukulayan na po natin o lagyan na po natin ng kulay para gawing design ito. At ang ating gamit mga boss na stain, ito po ay oil wood stain na A+, mahogany po ang kulay. At syempre mga boss, ginamitan po natin ito ng graining tools para makalikha po tayo ng haspi po ng kahoy. So mas maganda po kung ang lahat po ng mga barnisador ay meron pong graining tools na kagaya po nito mga boss. Lalong-lalo na sa mga furnitures. Dahil hindi po lahat kahoy na merong magandang haspi. So kailangan po nating lagyan para kahit papano magkaroon po siya ng kahoy po talaga sa tingnan na merong haspi. Lalo na yung mga ordinaryong plywood na wala namang magandang haspi. Ito po yung maganda. Gamitan po natin ng graining tools. At ang may suggest ko mga boss, tingnan nyo lang o panoorin nyo lang itong video na ito. Nang sa ganun, ang mga baguhan na hindi pa po nakagamit po nito, may idea po kung paano po ito gamitin. Kahit pa sabihin po natin na matagal na itong lumabas, itong graining tools na ito, ay maganda pa rin na meron po tayong ganito. Dahil minsan yung mga kliyente ko po, ako mismo, nasubukan ko po na ang kliyente ko mag-suggest na gayahin yung mga laminated. So ito na po yung magandang gamitin mga boss. At ang ginawa po natin ngayon mga boss ay ina-adjust na po natin ang kulay po para magmukha po siyang totoo. Dahil pangit po kapag hindi po natin i-adjust. Dahil ang ganitong design mga boss ay picky in haspi. So kung hindi po natin pagandahin, manatili po talaga siyang fake tingnan. Pero kung ayusin natin sa pagtrabaho, magmukha po talaga siyang mamahaling kahoy. Ito po mga boss ang pang-7 po na steps itong ginagawa ko ngayon, yung pag-adjust po ng kulay. At ang pang-8 po nito mga boss ay ipiti na po natin ito ng sanding sealer. Ang gamit ko po dito na sanding sealer mga boss ay E+ sanding sealer. So kumpleto po ang product po ng E+ kapag nagba-varnish po tayo mula po sa sanding sealer, wood stain, clear gloss lacquer, dead flat lacquer, lacquer flow, lacquer thinner. Meron po sila mga boss. Kung paano po gamitin ang ibang brand na nakasanayan na po natin mga boss,
Ganon din po itong brand po ng E-Plus Paints. Wala pong pinag-iba mga boss dahil ang E-Plus product mga boss ay premium po ito. Itong ginagamit po natin ngayon. Premium po ito ang quality nito. Ang sanding sealer po na ginamit ko dito mga boss bilang pang-ipit po dito sa ating design ay ginawa ko pong 2 patong. Mas maganda po mga boss kung tatluhin po natin para matakpan po talaga. Pero ang ginawa ko po dito mga boss dahil maganda naman ang sanding sealer ay 2 patong lang po. Saka po natin niliha at in-apply yung ating top coat. Ito na po yung pang-siyam na steps po mga boss ang pag-apply po ng ating top coat. Ang gamit ko po dito mga boss ay E-Plus Dead Flat Lacquer. Parang mas gusto ko po na hindi ko po pakintabin itong table nito mga boss. Gawa ng puro lang tayo gloss. So para maiba naman, dead flat naman ang ating finish ngayon. Ang sabi ng iba mga boss na kapag hindi daw makintab, dumihin. Pero sa totoo lang, hindi po yan totoo kung ito po ay lacquer type. Dahil ang lacquer type na varnish mga boss na dead flat ay hindi po basta-bastang makakapit ang alikabok. Kapag dumapo yung alikabok, madali po siyang punasan. So ito na po yung resulta mga boss. Pero hindi pa po ito tapos. Dahil may gagawin pa ako dito sa mga paa po nito mga boss. Lagyan ko po ito ng design. Design na magbuka po siyang mamahalin. So ito na nga po yung pang-10 po na steps na ginawa ko po dito mga boss. Ang paglagay po ng design. Iniligay ko po ang kulay gold po na pintura dito po sa gitna ng design, dito po sa paa. At ang gilid-gilid po nito mga boss, lagyan po natin ng kulay black. So black mga boss, bagay na bagay po ito dito po sa finish po ng ating varnish dahil medyo dark po siya at para lumutang yung ating design po na gold sa gitna. At kung sakali hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin mga boss, mag-subscribe na po kayo. At huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At ito na nga po mga boss ang resulta po ng ating ginawa ngayon. Napakaganda na po niyang tingnan. Bagay na bagay po ang nilagay po nating design na gold at kulay black.